Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab, kinubkob nila ang Raba. Ngunit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Matindi ang labanan sa digmaan. Nagliliparan ng alikabok, nagbabanggaan ang mga kalasag. Ang mga kawal ay natutulog sa labas, sa ilalim ng bukas na langit. At kabilang sa kanila si Urias. Hindi siya isinilang na Israelita. Isa siyang Heteo. Ngunit kabilang siya sa mga piling kawal ni David. Isang mandirigmang pinagkakatiwalaan ng hari. Ang kanyang katapatan ay natatangi. Habang ang iba'y naghahangad ng pahinga, si Urias ay nananatili sa kanyang pwesto. Habang ang iba ay umuuwi sa kanilang tahanan, siya ay nananatili sa labanan. At habang si Urias ay nasa digmaan, ang hari ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, umakyat si David sa bubungan ng palasyo. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ang kanyang pangalan ay Bathsheba. Siya ang asawa ni Urias. Nalaman niyo ni David, ngunit ipinatawag pa rin niya ang babae at sinipingan niya ito. Pagkaraan, nagpadala ng balita si Bathsheba na siya ay nagdadalang tao. Ang haring minsang humarap sa higante ay ngayon humaharap sa sarili niyang kasalanan. Samantala, sa malayo, patuloy na nakikipaglaban si Urias. Hindi niya alam na habang pinagtatanggol niya ang kaharian, ang sarili niyang tahanan ay nilapastangan. Upang itago ang nangyari, ipinatawag ni David si Urias mula sa digmaan. Nang dumating ito, tinanong siya ng hari, "Kamusta si Joab? Ano ang lagay ng labanan?" Matapat na sumagot si Urias. Pagkatapos ay sinabi ni David, "Umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa. Parang gantimpala, isang gabing pahinga, isang gabi ng kaginhawaan." Ngunit hindi umuwi si Urias. Natulog siya sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nang tanungin siya ng hari kung bakit, sumagot siya, "Ang kabanantipan at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa mga tolda lamang. Sa labas natutulog si Joab at ang mga kawal. Paano ko magagawang umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa? Sa harapan ng Diyos, hindi ko iyon magagawa." Kung ang kanyang mga kasama ay natutulog sa lupa, siya ay matutulog sa lupa. Habang sila'y nasa digmaan, hindi siya hahanap ng kaginhawaan. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at siya'y nilasing. Ngunit sa kabila ng impluwensya ng alak, hindi siya umuwi. Muli siyang natulog kasama ng mga bantay. Nang hindi mabaluktot ang kanyang katapatan, ito'y pinagpasyahang tapusin. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab. Tinatakan niya ang liham at ipinadala kay Urias. Dala ni Urias ang sulat pabalik sa digmaan. Hindi niya ito binuksan. Ganito ang nilalaman. "Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos ay iwan mo siya roon upang siya'y mapatay." Sa paligid ng lungsod, tumindi ang sagupaan. Inilagay si Urias sa init ng labanan at nang umurong ang iba, naiwan siyang mag-isa. Doon, siya'y nabuwal. Nagbalik ang sugo sa Jerusalem. Napatay si Urias. Sumagot si David, "Talagang ganyan ang labanan. May napapatay." Ngunit hindi nalugod ang Diyos sa ginawang ito ni David. Hindi sumulat ng awit si Urias, hindi nagsuot ng korona, hindi umupo sa trono. Ngunit nag-iwan siya ng isang patotoo, isang dayuhan na naging tapat, isang kawal na pinili ang tungkulin kaysa kaginhawaan, isang huwaran ng integridad at katapatan. Kilala si David bilang hari, ngunit naaalala rin si Urias bilang taong tapat hanggang kamatayan. At kung minsan,
Ang pinakadakilang tao sa kwento ay hindi ang nabuhay, kundi ang namatay na hindi isinuko ang tama.